Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3361. Ang transidente na pag-uugali ni Mia Oyeng ay naging itsura ng isang diyosa. Ano, hindi ba siya ang tunay na diyosa ng liwanag? Nagbago si Teddy at lahat ng iba pang mga sundalo sa nakakagulat na balita. Akala nila ang diyosa ng liwanag ang nagpadala ng 12 paladins upang ipagtanggol ang Storm City. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, ang sitwasyon ay hindi nila inaasahan at ang diyosa ng liwanag ay naging isang kahihiyan. Sa kasong yun, ang 12 paladins ay kanyang mga kaaway. Mabuti yun para sa akin, natuwa si Teddy. Sabihin mo sa amin, sino ka? Bakit ka nagpapanggap na diyosa ng liwanag? Ang Golden Lion Paladin ay sumulyap kay Mia Oyeng. Maaari akong magpanggap na kung sino man ang gusto ko, hindi niyo ako mapipigilan, casual niyang sinabi. Hindi na balisa si Mia Oyeng upang mapanatili ang kilos sa sandaling ipinahayag ang kanyang pagkakilanlan. Napakagaling, mas mabuti kung maging masunurin ka at isuko ang iyong sarili, binalaan siya ng Golden Lion Paladin. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang kanyang banal na enerhiya, at sa isang maikling panahon, isang bagyo ng nakakatakot na aura ang sumaklaw sa kanya. Sa sumunod na segundo, kinuyam niya ang kanyang mga kamao at rapido na tumungo kay Mia Oyeng ang isang kanya na bola. Mabilis siya para kay Mia Oyeng upang maiwasan siya nito. Ngunit hindi siya nabalisa at naglabas ng isang pag-atake sa palad ng walang kahirap-hirap, boom. Ang kamao ng Golden Lion Paladin ay bumangga sa palad ni Mia Oyeng na nagdulot ng isang mapurol na panginginig ng boses pati na rin ng hangin. Nagjolted ang Golden Lion Paladin at ipinadala na lumilipad pabalik sa 100 metro, samantala, si Mia Oyeng ay pinalitan lamang. Halata na si Mia Oyeng ay nasa itaas na kamay sa kanilang laban. Bagaman ang Golden Paladin ay may lakas ng isang banal na Diyos. Si Mia Oyeng ay isang engkanto na may spiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Ang Golden Lion Paladin ay walang tugma para sa kanya. Nakaramdam ng kakulangan sa ginhawa si Golden Lion Paladin sa kanyang dibdib, matapos niyang mabawi ang kanyang paa. Tinitigin niya si Mia Oyeng sa kawalan ng paniniwala at may galit, napakalakas ng babaeng ito. Ang bawat naroroon sa ibaba ay natigilan din sa paningin, ang peking diyosa ng liwanag ay napakalakas, kahit ang mga paladin ay walang laban para sa kanya. Kasabay nito, ang natitirang 11 paladins ay taimtim na kumunat ang kanilang mga kilay. Ang lakas ng mga tauhan ng diyosa ng liwanag ay walang dapat sigawan. Si Mia Oyeng ay nagsuot ng isang malabong ngiti habang siya ay nakalutang sa hangin, na nakangiti sa mga tao. Siya ay isang mabait na kaluluwa na hindi kailanman tatawanan ng isang tao ng walang awa. Ngunit naapektuhan siya ng pag-uugali ni Daryl matapos na gumugol ng maraming oras sa kanya. Idiot ang Golden Lion Paladin ay nag-flush sa galit, maraming tao ang naroroon na nakatingin sa kanya dahil sa babaeng yun, paano niya ipapakita ang kanyang mukha? Sa susunod na pangalawa, ang Golden Lion Paladin ay tumigil sa pakikipag-usap ng walang katuturan at lumipad, na dumadaloy patungo kay Mia Oyeng muli. Golden Lion Paladin, pakikitungo natin siya ng magkasama, ang 11 paladins ay sumigaw ng kanilang suporta habang sila ay nagmamadaling pasulong. Bigla, isang misa ng mga gintong figure ang pumaligid kay Mia Oyeng, hindi niya gaanong kukunin ang 12 paladins na sumali sa puwersa at inulunsad ang kanyang pag-atake. Kasama ka ba sa akin? Napakahusay noon, aniya, nakagat ang kanyang labi. Siya ay binaril ang isang kakilakilabot na aura na agad na nagyelo sa hangin sa kanilang paligid. Pagkatapis, si Mia Oyeng at ang 12 paladins ay sumabog sa isang mabangis na labanan. Ang lahat sa ibaba nila ay nagulat nang makita ang laban, si Mia Oyeng at ang 12 paladins ay nakulong sa pagitan ng bawat isa sa hangin. Na nagiging sanhi ng mga ulap at hangin na pumutok tulad ng baliw, tulad ng pagtatapos ng oras, nakakagulat lang na panoorin. Maraming mga lalaki ang naguhumaling kay Mia Oyeng, siya ay may isang kat-anji tanging mukha at isang mas perpektong figura.
Ang kanyang kaakit-akit na mga kurba ay nakikita siya ay nakipaglaban sa 12 paladins sa kalagitnaan ng hangin, marami sa kalalakihan ang napapanganga rito. Kabanata 3362, kalahating oras na lumipas sa isang sulyap at ang 12 paladins ay nabigo pa ring talunin si Miaoyeng, sa kabilang banda, nabigo din si Miaoyeng na mawala sa kanilang pagkubkob. Sa simula, nakipag-usap si Miaoyeng sa paglusob ng mahinahon sa kanyang ilaw at maliksi na katawan. Gayunpaman, nawawalan siya ng kakayahang hawakan laban sa kanyang mga kaaway at ang kanyang mukha. Kung ang 12 paladins ay nakipaglaban kay Miaoyeng ng paisa-isa, malamang ay wala silang laban sa kanya. Gayunpaman, sobra ang kanilang pinagsamang kapangyarihan. Boom! Sa wakas, na sinasamantala ang inililipat na atensyon ni Miaoyeng, si Golden Lion Paladin ay pumunta sa likuran ni Miaoyeng at sinampal ang isang pag-atake ng palad sa kanyang balikat. Si Miaoyeng ay nanginig sa kanyang pag-atake at nahulog mula sa langit, matapos siyang makarating sa lupa. Ang natitirang 11 paladins ay nagtipon sa paligid ni Miaoyeng bago niya pinamamahala ang mabawi ang kanyang paa at atali siya. Ang mga tagapagtanggol ng Storm City ay napaatras sa pag-aresto kay Miaoyeng. Paano ititigil ng libu-libong sundalo sa lungsod ang daan-daang libong magkasanib na hukbo? Sa sandaling yun, ang magkasanib na mga hukbo sa labas ng lungsod ay pinasaya lalo si Teddy. Sa pagkakataong yun, dahan-daang lumapit si Golden Lion Paladin kay Teddy at sinabi, "Ikaw ang pinuno ng magkasanib na hukbo." Ang babaeng ito ay mali dahil sa pagpapanggap niya bilang Diyosa ng liwanag, ibibigay namin siya sa iyo ngayon. Nang lumabas si Golden Lion Paladin mula sa Templo ng Liwanag, partikular na inutusan ni Yelena para sa babae na nagpanggap sa bilang siya na tumango sa lugar. Hindi na siya kailangang ibalik sa Temple of Light para sa isang pagsubok, nais ni Golden Lion Paladin na isagawa si Miaoyeng sa lugar. Ngunit isinasaalang-alang na maraming mga tao ang nanunood, ang kanyang pagkakakilanlan at prestihiyo ng Templo ng Liwanag ay nasuri. Humawak ang Golden Lion Paladin at nagpasya na ibigay si Miaoyeng kay Teddy. Naiintindihan namin, ang iyong kahusayan, mabilis na tumango si Teddy na paatras. Ang Golden Lion Paladin ay hindi nag-aksaya ng oras sa hindi pagkakasunod-sunod na pag-uusap at mabilis na umalis sa iba pang mga paladins matapos na magsabi ng ilang higit pang mga salita. Nang umalis na ang mga paladins, inutusan ni Teddy ang kanyang mga tauhan, "Halika, ikulong agad ang babaeng ito. Ang mga natira, sumama kayo sa akin at salakayin ang lungsod." Kasunod nito, ilang sundalo ang lumakad patungo kay Miaoyeng, na nakatali at dinala siya, clump, clump, clump. Kasabay nito, ang magkasanib na hukbo ay naglunsad ng pag-atake sa Storm City sa ilalim ng pamumuno ni Teddy. Atres, Dal Ienyo, Terra sigaw ni Newman, ang garrison ng mga sundalo mula sa Storm City ay natakot sa pag-atake ng magkasanib na hukbo. Maraming sundalo ang tumalikod sa lungsod at tumakas sa takot, walang sinumang bobo na sapat upang magpatuloy sa labanan matapos mahuli si Miaoyeng. Alam nila na hindi sila tatayo ng isang pagkakataon, kahit na si Miaoyeng ay isang peking Diyosa ng liwanag, ang kanyang lakas ay kahanga-hanga, ngayon na siya ay nahuli, mahirap para sa labanan na magpatuloy. Samantala, natuwa si Albert na ang plano ni Daryl ay nagtaboy sa magkasanib na mga hukbo at muling ipinagtanggol ang Sunshine City. Dinala niya si Daryl sa kabisera ng lungsod upang salubungin ang duke, kasama sina Reese at Jameson. Ang marangyang at matikas na bulwagan ng kabisera ng lungsod ay napuno ng isang masayang kapaligiran. Ang duke ay nakaupo sa kanyang upuan na may malawak na ngiti habang sina Albert, Jameson, Reese at ang mga mayors mula sa iba pang mga lungsod ay nakaupo sa ilalim niya. Lahat ay nasa jovial mood. Mula nang magsimula ang digmaan, ang Dayrise Principality ay nanalo ng maraming laban ng sunod-sunod. Siyempre, masaya ang lahat. Sa sandaling yun, wala sa kanila ang nakakaalam na ang Storm City, na nasakop ng ilang araw na ang nakakaraan, ay nilabag ng magkasanib na mga hukbo mula sa iba pang 5 pamunuan. Hindi rin nila alam na ang maling pagkakakilanlan ni Miaoyeng ay nakalantad at siya ay naaresto. Si Daryl ay nagsuot ng isang hindi kas-iya siyang itsura sa kanyang mukha nang umupo siya sa gitna ng kaaya-aya na kapaligiran. "Kamahalan, ito ay dahil kay Darren na nagawa naming ipagtanggol ang Sunshine City ng 2 beses," tumayo si Albert at sinabi ng magalang sa duke habang tinuro niya si Daryl, nakatabi niya.
Kabanata 3363, ang duke at ang mga alkalde mula sa iba pang mga lungsod ay nakatingin kay Daryl matapos na magkamento ni Albert. Ang taong ito ay bihis sa mga ordinaryong damit. Anong kakayahan ang mayroon siya upang ipagtanggol ang Sunshine City ng 2 beses ng sunod-sunod, nagtataka sila. Albert, sa palagay ko ay masyado mong ikinagagalak ang kakayahan ni Darren. Si Darren ay talagang bahagi ng huling 2 laban na nagawa ng Sunshine City. Ngunit sa palagay ko binibigyan mo siya ng labis na kredito. Tumayo si Jameson at sinabi na hindi sam-asang-ayon. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa lahat ng naruroon habang itinapon niya ang mga sulyap ni Daryl na puno ng pagdududa at pag-aalipusta. Ang taong ito ay maswerte lamang. Ano ang maaari niyang makamit? Ang duke at ang iba pa ay tumaas sa isang kaguluhan nang marinig nila ang mga detalye. Ang taong yun na may lakas ng banal na hari ang pumatay kay Winston, na may lakas ng isang banal na karangalan, isip nila. Nag-estratehiya din siya upang ilagay ang mga tropa sa burol at talunin ang daan-daang libong magkasanib na hukbo ng walang kahirap-hirap. Marahang ngumiti si Daryl nang maramdaman niya ang tensyon sa kanya. Aking kamahalan, si Alkalde Jameson ay tama. Kailangan nating pasalamatan ang lahat ng mga sundalo ng garrison sa Sunshine City sa kanilang pagsisikap na ipagtanggol ang lungsod ng 2 beses. Maswerte lang ako na maging bahagi nito, aniya sa duke. Hindi nag-abala si Daryl na ipaliwanag dahil hindi niya naisip na kumuha ng anumang gantimpala. Pagkatapos ng lahat, mahirap ipaliwanag ang geomancy ng yin-yang sa mga tao. Medyo nababahala si Albert at naramdaman na hindi patas ang pahayag ni Jameson kay Daryl, Ginoo. Gayunpaman, naantala siya sa tingin ni Daryl sa sandaling nagsimula siyang magsalita. Sa wakas, ngumiti ang duke, tumingin siya kay Daryl na may ngiti at tumango, hahaha, hindi mahalaga kung ano ang katotohanan, nag-ambag ka sa pagtatanggol ng Sunshine City. Ang totoo, ang duke ay hindi nakakakita ng anumang espesyal tungkol kay Daryl, ngunit lubos siyang nagtiwala kay Albert. Alam niyang talentado si Daryl kung inirerekomenda siya ni Albert. Ibuhos si Ginoong Darren ng isang baso ng alak, sinabi ng duke sa isang maid sa tabi niya. Opo, kamahalan, nagmamadali ang dalaga at ibinuhos si Daryl ng isang baso ng alak. Tumingin ang duke kay Daryl na may ngiti. Ngayon na ang Dayrise Principality ay nakatuon sa pagsasama-sama ng lahat ng mga pamunuan. Kailangan natin ng mabubuting tao. Si Albert ay may mataas na papuri para sa iyo. Ipinapahayag ko na mula ngayon, bibigyan ka ng pamagat ng isang knight. Bigla, nagkaroon ng kaguluhan sa bulwagan, nagbimang sina Albert at Reese dahil masaya sila para kay Daryl. Gayunpaman, si Jameson at ang iba pang mga mayors ay nabigla at sumulyap kay Daryl. Isang malaking karangalan para sa isang pangkaraniwan na uminom ng alak kasama ang duke ay knighted ang taong ito. Ano ang napakahusay tungkol sa taong ito, nagtataka sila. Ang sinumang iba ay masisiyahan na makatanggap ng gantimpala, ngunit hindi si Daryl. Si Daryl ay nagsuot ng mahinahon na ekspresyon at ngumiti sa duke, salamat, kamahalan. Hindi niya nais na maging isang knight, ngunit hindi ito kawalang galang sa duke kung tinanggihan niya ang pamagat na ipinagkaloob sa kanya. Ano si Jameson at ang iba pang mga mayors ay nagulat na marinig ang tugon ni Daryl, nabigla sila at galit na galit. Naisip nila na napakabastos ni Darren, ginawa ng kanyang kamahalan si Daryl na knight, ngunit hindi siya maaaring maabala kahit lumuhad sa harap ng duke at magpasalamat. Siya ay nanatiling nakaupo. Ano ang isang hindi tapat na tao, na simangot din ng duke sa reaksyon ni Daryl, ngunit nasa mabuting kalagayan siya sa araw na yon, pinayagan niya ito. Kabanata 3364, tumingin ang duke at sinabi na may malabong ngiti, lahat kayo, sa panahong ito, ang Dayrise Principality ay maraming tagumpay, ngayon magdiriwang tayo. Pagkatapos, itinaas ng duke ang kanyang baso sa isangga. Ang lahat ng mga alkalde mula sa iba pang mga lungsod ay sumunod sa sud. Kamahalan, ito ay isang maligayang pagdiriwang ngayon. Iminumungkahi ko na hilingin kay Frank na magpinta ng isang bagay para sa aming libangan. Ano sa tingin mo, ani Jameson, na pinalakas ng maligaya na espiritu, ay tumayo at iminungkahi sa duke. Tumingin siya kay Frank, nakatabi niya, na may malawak na ngiti habang nagsasalita siya. Si Frank ay ang alkalde ng Cirrus Cloud City at isang sikat na pintor sa Dayrise Principality. Napakalapit din niya kay Jameson.
Ang lahat ng mga alcade mula sa iba pang mga lungsod ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Frank at binigkas ang mga mungkahi ni Jameson habang pinapalakpakan nila. Oh, teka, Frank, kulayan ng isang bagay, matagal na mula nang makita ko ang pagpipinta ni Frank, ano ang isang mahusay na pagkakataon ngayon? Lahat ay pinuri si Frank at hinimok siyang gumanap. Sa wakas, dahan-daang tumayo si Frank at sinabi na may magalang na ngiti sa duke, dahil mayroong labis na sigasig mula sa lahat dito, magpipinta ako ng isang bagay. Mabuti, ngumiti ang duke at tumango. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga lingkod na maghanda ng isang easel, pen, tinta, at papel. Ang panulat na inihanda para kay Frank ay isang magandang quill dahil walang mga pintura sa Roland Continent. Pagpipinta, naintriga si Daryl, noong siya ay isang young master sa pamilyang Darby, natutunan ni Daryl ang tungkol sa mga kwadro na gawa sa silangan at kanluran. Siya ay isang nakamit na pintor, siya ay interesado na makita ang mga kwadro na gawa mula sa Roland Continent, di nagtagal, inihanda ang mga tool, kinuha ni Frank ang quill at nagsimulang gumuhit ng seryoso. Ilang sandali, siniseryoso ng duke at iba pang mayors ang proseso, ang kanilang mga mukha ay napuno ng inaasahan. Si Frank ay hindi lamang isang tanyag na pintor sa De Rice Principality, ngunit siya rin ay isang napaka-maimpluwensyang tao sa Roland Continent, ang kanyang mga kwadro ay mga klasikong piraso ng sining. Sa kabaligtaran sa lahat, si Daryl ay nagsuot ng nakaka-relax na itsura sa kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang minuto, nakumpleto ni Frank ang isang pagpipinta ng landscape sa ilalim ng maingat na tingin ng lahat. Ang iyong kamahalan, ito ang pagpipinta ng landscape na ginawa ko, mayroong malalim na kahulugan sa piraso na ito. Inilalarawan nito ang De Rice Principality na pinagsama ang lahat ng mga pamunuan na bumubuo ng isang mapayapang kontinente sa lalong madaling panahon, sinabi ni Frank sa duke, na nakangiti. Gamit nito, itinaas ni Frank ang scroll at hayaan ang lahat sa paligid niya na humanga sa kanyang likhang sining. Ang pagpipinta ng landscape sa scroll ay naglalarawan ng mga kamanghamanghang mga bundok at ripple ang water. Ang bawat detalye sa pagpipinta ay napakamatalino na nakabalangkas, ito ay isang bihirang obra maestra. Si Jameson at ang iba pang mga mayors ay nakatitig sa scroll ng malapit at hindi makakatulong, ngunit kumanta ng mga papuri, ito ay isang mahusay na pagpipinta. Ang pagpipinta na ito ay tiyak na nagdadala ng mahusay na kahulugan. Talagang karapat-dapat kang maging pinakatanyag na pintor sa De Rice Principality, na kapagtataka ito, ipinahayag ng mga tao sa kanilang paligid. Tumango din ang duke at nagpakita ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Hahaha, mabuti, napakaganda ng pagpipinta ni Frank. Nararapat din na inilarawan nito ang isang mapayapang kontinente na inaasahan natin. Magaling, sabi niya, tumatawa, hindi makakatulong si Daryl kundi ang chuckle, ano? Tinawag ba nila ang piraso ng sining na ito bilang isang obra maestra? Bumalik sa The Nine Continent, ito ang antas ng pagguhit ng mag-aaral sa high school sa isang klase ng sining pinakamahusay. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi gaanong binigyang pansin ang ekspresyon ni Daryl, ngunit nahuli nito ni Jameson, naging madilim siya at hindi mapigilan ang galit na nararamdaman niya. Darren, ano ang tinawa-tawa mo? Alam mo ba kung paano magpinta? Hudyat ni Jameson sa kanya. Nagalit siya nang siya ang tinalagang tagapagligtas ng duke si Daryl, at ngayon ay nawala na lang siya nang mapansin niya na tumatawa si Daryl sa kanyang kaibigan. Tanga, sumpa ni Daryl sa ilalim ng kanyang paghinga, pagkatapos, ngumiti siya at sinabi ng walang pasubali, lahat kayo ay masayang tumatawa, kaya bakit bawal ako? Ikaw, ang mukha ni Jameson ay namula, at siya ay tinikom ang bibig ng ilang sandali. Kabanata 3365, tumingin ang duke kay Daryl at sinabi, "Oh, Ginoong Darren, marunong ka bang magpinta? May kaunti akong nalalaman," tumango si Daryl. Malabo ang tingin ng duke, kung gayon, ano sa palagay mo sa pagpipinta ni Frank? Naghihintay ang duke sa tugon ni Daryl, dahan-daang tumango si Daryl at sumulyap sa pagpipinta ng landscape ni Frank. Siya ay bihasa, ngunit ang pagpipinta ay kulang sa artistikong paglilihi, sa pangkalahatan, ito ay isang medyo mahusay na piraso ng trabaho, puna niya. Ano, sinabi ba niya na medyo mahusay ang pagpipinta na ito? Ang duke at lahat ng naroroon ay nagulat, ang yabang ni Darren, ang lakas ng loob niyang magkomento sa pagpipinta ni Frank, nakaka-interes.
Sa wakas, si Jameson ay gumanti at sumulyap ng galit kay Daryl, makapagsalita ka na parang alam mo ang sinasabi mo. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakamaimpluwensyang pintor sa Day Rice Principality, marahil kahit na ang buong Roland Continent. Kasabay nito, ang iba pang mayor sa paligid ay nagsimulang pamuna kay Daryl, tama yan, huwag magpanggap na isang alam ang lahat-lahat. Sa palagay ko ang taong ito ay isang naghahanap ng atensyon, ang pinakamaimpluwensyang pintor si Daryl ay humalakhak, hindi nag-abala upang magtaltalan. Sa tabi ni Daryl, medyo nababalisa si Reese habang malumanay siyang hinatak sa manggas ni Daryl, Darren huwag kang magsalita ng walang katuturan. Kahit na si Daryl ay mukhang medyo may talento, naisip ni Reese na hindi tama para sa kanya na magkomento sa mga kwadro na gawa ni Frank sa isang nakapanghihina na paraan. Ngumiti si Daryl at lumipat kay Reese na huwag maging kabahan, napalingon si Frank sa kanyang katinoan at tumingin kay Daryl habang sinasabi niya, Darren. Sinabi mo na medyo mahusay ang pagpipinta ko, parang malaki na ang nakamit mo bilang pintor sa iyong sarili. Pinutok ni Daryl ang kanyang ulo at sinabi ng mahinhin, hindi ako nangangahas na hindi inaangkin na isang nagawa na pintor, ngunit kaunti lang ang alam ko. Ang tugon ni Daryl ay nagpadala ng Jameson at sa mga tao sa paligid niya sa isang angkop na pagtawa, ang taong ito ay hindi na nahiya. Hindi maaaring maglaman si Jameson ng kanyang pag-aalipusta at panunuya kay Daryl, sa palagay ko wala kang alam. Kung wala kang alam, mabuti na huwag kang makipag-usap ng walang katuturan upang hindi mapahiya. Kasabay nito, maraming tao sa paligid niya ang tumango sa kasunduan sa komento ni Jameson, tama yan, gupitin ng crap, nakapagtataka na gumawa siya ng ganoong puna, sa palagay ko ang taong ito ay naging isang braggart matapos na maging isang knight. Ngumisi si Frank habang nakikinig siya sa mga komento ng lahat, pagkatapos, tinitigan niya si Daryl na may itsura ng tagumpay, okay. Hindi ako mag-kick up ng isang pag-aalala dahil sinabi mo ito, hindi ko iniisip na magturo sa'yo kung interesado kang malaman kung paano magpinta sa hinaharap. Nag-alok lang ba siya na magturo sa akin? Nakakatawa si Daryl at nag-chuck, Frank, upang maging matapat, ang iyon mga kwadro ay talagang average lamang, kaya huwag maglagay ng mga hangin, sabi niya. Kung hindi sinabi ni Frank ang mga salitang iyon kay Daryl, itatago niya sa kanyang sarili ang kanyang mga opinyon. Gayunpaman, ang pag-uugali ni Frank ay nag-irk kay Daryl. Si Frank ay nagyelo sa lugar at ang kanyang mukha ay naging madilim at madilim ito. Ang taong ito ay hindi talaga alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Kasabay nito, ang mga tao sa buong bulwagan ay nag-aalsa, baliw siya. Hindi talaga alam ni Darren kung ano ang mabuti para sa kanya. Kahit sina Albert at Reese ay nagulat, bigla silang nabalisa. Di nagtagal, nagbigay ng reaksyon si Frank, galit ito at malamig niyang sinabi kay Daryl, kung ganoon, mula sa narinig ko, akala mo mas mahusay ka kaysa sa akin, sa kasong yun. Bakit hindi ka nagpinta ng larawan sa lugar at ipakita sa akin kung ano ang nakuha mo?